Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Yan po, kung bago ka pa lang po dito sa ating munting kusina, you're welcome po dito sa ating Yolanda Kitchenomics. Yan, maraming salamat. Then alam nyo ba, sino ba sa inyo ang nagsasawa na sa kaprito-prito ng isda sa araw-araw? Kung prito-prito lang yan, papasarapin natin yan ngayon dito sa ating bagong recipe na napakasarap talaga, asin mapapadami ang kain mo dito sa ating recipe para sa dito dahil gagawa tayo ng fish curry. Yan, tama po kayo, isda po yan. Hindi po yan pork or chicken. Pero ang sarap, hindi mo mahalata na fish pala ang ating recipe dahil napakasarap, tasty and flavorful. So, umpisahan na po natin. Yan, meron po tayo ditong 1 kilo at kalahati ng isda. Siyempre, season with yan, maglagay tayo ng 1 teaspoon of black ground pepper or paminta at lagyan ng 2 teaspoon of salt. Yan, lagyan ng asin at paminta bago natin iprito. Stay for at least mga 30 minutes bago natin ito iprito sa ating mantika. Yan, para manuot ang lasa sa ating isda. Siyempre, magpainit na po tayo ng mantika sa ating kawali at dapat ay mainit po ang mantika bago nyo ilagay ang piprituhing isda para hindi po dumikit dito sa inyong kawali. Yan, dahil po hindi po non-stick pan ang ating gamit. Pero yung mga kawali na non-stick pan, hindi masyadong problema. So, ang ating ginamit na kawali dito ay regular lang po na kawali kung saan tayo nagpiprito. So, dapat, yan, ipiprito po natin yan at medyo malutong ng kaunti para masarap. Yan, diba? Dito sa piprito naman ay huwag nating dapat masunog yung ating pinipritong isda para hindi po mapait. Yan, kasi pag masobrahan naman ang luto yung isda ay nagiging carbonated na tapos parang hindi na masyadong masarap yung isda. So tamang-tama lang po ang ating pagpiprito. Yan, then pag maluto na pong ating prinitong isda, huwag pong kakalimutang i-drain yung excess na oil gamit po ang strainer. So dito po ginagamit ko dito ay strainer para yung excess na oil, yan, mahulog po dito sa ating salaan. Yan. So, ang ating pritong isda ay papasarapin natin at di ba nakakasawa din yung lagi na lang prito. At yan, para pa iba naman, gawa tayo ng ibang recipe ng isda. Yan. So, ang sarap itong fish curry, di ba? Hindi lang manok ang dapat i-curry or kaya pork. Pwedeng-pwede po ang isda, di ba? So, sa isang maliit na oil, konti lang na oil, igisa natin dito ang ating ginger at ang garlic, diba? Yan, yung ating ingredients at saka yung onion. Yan, gisahin po natin hanggang sa lumabas yung aromatic at fragrant, yung amoy at lasa ng ating mga sangkap. Then, isabay natin dito yung potato. Siyempre naman, yung ating patatas. Okay, so napansin nyo, hindi pa ako naglagay ng maraming mantika. At yan, lagyan na rin natin dito yung carrots. Yan. Diba, itong ating mga gulay, napapansin nyo, hindi pa ako naglagay dito ng oil talaga. Then, dito 2 or 3 tablespoon of curry powder or mas marami pa na depende po sa inyong panlasa. So, pwede po magdagdag kayo ng much more na curry powder. And, diba, tsaka magdagdag tayo dito ngayon ng 2 tablespoon of tomato paste. Yan, kasi nagbibigay yan ng balance na lasa ng ating curry sauce dahil dito sa may pagka maasim na lasa ng tomato paste. Yan. So, dito lagyan na po natin yung ating 2 cups of coconut milk. Yan. You can add water if necessary. Yan. Diba? Then, dito po, yung ating red and green bell pepper. At lagyan natin ng patis. Yan. Fish sauce natin. Dito sa patis, ito na yung pinakasilbi natin na salt. Yan. Hindi na ako naglagay ng salt dito. So, you can add more. Depende po rin po sa inyong panlasa. So, yung sa akin dito, naglagay rin po ako dito ng 1/2 teaspoon of ground black pepper o yung pamintang durog. Yan, di ba? Maglagay tayo ng 2 teaspoon of sugar. Alam nyo ba, yung sugar ay
nagpapalabas ng masarap na lasa, nagpapabalanse dahil sa pinapalabas niya talaga yung aroma at ang sarap ng coconut milk latte dahil sa sugar. Yan. Nababalance niya yung lasa. Then after na okay na yung ating palasa sa ating sauce, ilagay na natin dito yung prinito natin na isda, yung ating fish. Yan, di ba? Ang sarap ng ating fish sauce na curry sauce. Yan ang ating recipe. Yan. So, hindi na kayo lagi nagpiprito. Lagyan nyo ng konting twist yung inyong simpleng pritong isda. Yan. Pwede po siya na fish curry. Yan, di ba? Ayan, ito ang twist natin. Maglagay ka ng konting lemon juice o kaya kalamansi. Pag walang lemon, pwede po kalamansi. And then, dito, no need po siyang balibalik na rin yung isda. Yan. Parang pinapaliguan mo lang siya ng sauce. Yan, para ma-absorb niya. Yan. Done cooking. Ang sarap ng ating recipe. Wow! Diba? Napakasarap na recipe ng fish. So ngayon, huwag na tayong basta prito-prito lang yung ating isda. Paiba naman, gawin nating fish curry. Yan, fish curry ay isang recipe ng Indian. Yan, sarap ng ganitong klaseng pagkain. So let's eat. Thank you so much. I hope nagustuhan niyo po ang ating recipe. Until next time.